Matapos ang matagumpay na pagnanakaw ng $1 milyon sa perya, nakaupo ang grupo ng mga magnanakaw sa loob ng kotse habang pinag-uusapan nila ang plano na pagnakawan naman ang isang tindahan ng alahas. Itinuturing nila si Parker bilang ang matalino sa grupo, kaya't patuloy nila siyang inaanyayahan na sumama sa kanila sa gagawing pagnanakaw, ngunit tumanggi siya. Ang dahilan ay dahil masyadong hindi propesyonal ang grupong ito, kulang sa kakayahan, at sobrang marahas pa. Nang makita ng pinuno na hindi nila makukumbinsi si Parker, nagbigay siya ng senadorya sa kanyang mga tauhan na bunutin ang kanilang mga baril upang patayin siya, dahil wala rin naman siyang balak na bigyan ito ng kahit isang sentimo mula sa nakulimbat. Nang maramdaman ni Parker na hindi maganda ang sitwasyon, mabilis niyang ginamit ang kanyang siko para hampasin ng malakas ang mukha ng lalaking katabi niya. Tinangkang barilin ni Melinder si Parker, ngunit sa gitna ng kaguluhan ay tumama ang bala sa driver. Nawalan ng kontrol ang sasakyan, pero mabilis na hinawakan ng lalaki sa tabi ni Melinder ang manibela, sabay lingon at itinutok ang baril diretso sa dibdib ni Parker, at pinaputok ito. Dahil sa pagkabigla, tinamaan si Parker. Agad niyang binasag ang bintana at tumalon palabas ng kotse. Dahil sa tama ng bala at sa pagtatalon mula sa mabilis na sasakyan, nabugbog ng husto ang katawan ni Parker at dumudugo siya ng sobra. Ngunit hindi pa rin ito tinigilan ng pinuno. Inutusan niya ang kanyang tauhan na si August na bumaba at tapusin na si Parker upang mawala ang anumang banta sa hinaharap. Si August, na siya ring lalaking siniko ni Parker kanina, ay labis ang galit sa kanya. Kinuha niya ang kanyang baril at binaril si Parker, saka pa niya ito sinipa pababa sa isang kanal upang siguraduhin hindi na ito makakaligtas. Sa katunayan, si Parker at ang apat na magnanakaw na ito ay hindi magkakilala noon. Nakilala lamang niya ang mga ito sa pamamagitan ng ama ni Claire, si Ginoong Hurley, isa ring tahimik ngunit bihasang magnanakaw na ilang beses nang nakasama ni Parker sa mga matagumpay na operasyon. Ipinakilala niya si Parker sa grupo ni Melinder dahil kailangan nila ng isang eksperto para sa planong pagnanakaw sa tresehiya ng supermarket. Kapag pumayag si Parker, handa ang buong grupo na ipaubaya sa kanya ang pagpaplano at pamumuno dahil alam nilang may prinsipyo siya, magnakaw lamang sa mayayaman, hindi sa mahihirap, at higit sa lahat, ayaw niyang manakit ng mga inosenteng tao. Nang umagang iyon, ginanap sa bayan ang isang napakasiksik na perya, kaya mas madali para sa grupo na magtago sa loob ng karamihan. Una, 2 tauhan ang nagbihis bilang mga payaso at sumama sa agos ng mga tao papunta sa itinakdang lugar. Lumiko sila sa isang makitid na eskinita at nagtayo ng toldo upang hindi makita ng iba. Isa sa kanila ang nag-alis ng bahagi ng pader at gumapang pababa, eksakto sa ilalim ng kwartong may vault. Pagkatapos ng lahat ng paghahanda, nagpakawala siya ng 2 kumpol ng pula at asul na lobo bilang hudyat sa kanyang mga kasamahan na matagumpay siyang nakapasok. Samantala, si Parker ay nagsuot ng peluka at nagbihis bilang isang pari upang malinlang ang lahat. Lumabas siyang napakabanal sa paningin ng mga tao. Pinayagan pa siya ng isang tindero na maglaro ng darts ng libre. Nang manalo siya at makakuha ng premyo, ibinigay naman ni Parker iyon sa batang babaeng naghihintay ng kanyang turn. Pagtingala ni Parker, nakita niya ang kumpol ng mga lobo na ipinadala ng kanyang mga kasamahan bilang hudyat. Agad siyang lumapit sa security booth. Bago umalis, tinawagan niya si August at pinaalalahanan, mas mabuting tigilan na ng lalaking iyon ang paninilip sa mga babae. Panahon na para kumilos. Siya ang inatas ang magsunog ng kwadro ng mga kabayo. Ang layunin nito ay gamitin ang apoy bilang pang-akit sa mga pulis upang doon sila mapunta, habang nagkakaroon ng sapat na oras ang mga kasamahan ni Parker na nakawin ang pera. Ngunit nang dumating si August, hinarang siya ng isang gwardya dahil kumakain pa raw ang mga kabayo sa loob. Nena si August, minura ang tagapag-alaga, at umalis. Samantala, sa loob ng vault, abala ang mga empleyado sa pagbibilang ng kinita nilang pera, hindi nila alam na ang 2 payaso, sina Melinder at ang kanyang tauhan, ay mga nakatagong magnanakaw. Sa mga sandaling iyon, kumatok si Parker na nakabihis pari, kunwari nagtatanong ng direksyon sa 2 batang pulis. Walang pagdududang itinuro ng pulis ang daan, ngunit biglang, mula sa ilalim ng sahig, tumalon palabas ang payaso na may berdeng buhok. Itinutok nito ang baril sa pulis, ngunit hindi siya naglakas loob na pumatay dahil malinaw ang utos ni Parker, hindi sila papatay ng inosente. Agad ding pumasok si Parker at tinangay bilang bihag ang pulis na kausap niya kanina, sabay tutok ng baril sa lahat ng tao sa loob ng silid, pinatataas ang kanilang mga kamay, at iniutos na isuko ang lahat ng mga gamit pang komunikasyon. Dahil sa labis na takot, inatake ng hika ang pulis. Sa halip na manakit, mahinahong sinabi ni Parker, hindi kami pumapatay ng inosente. Uuwi ka ngayong araw na ito nang ligtas sa iyong kasintahan, kung makikinig ka lang.
Nakakatawa pa, ang pulis ay nakasagot ng, "Salamat, Padre." Namangha si Melinder sa husay ni Parker sa biglaang pag-arte at pagdedesisyon. Ginamit naman ni Melinder ang blowtorch upang buksan ang pinto ng safe at isinilid nila ang lahat ng pera sa mga backpack. Ngunit biglang may narinig silang malakas na pagsabog mula sa labas. Alam ni Parker na hindi sinunod ni August ang orihinal na plano. Dahil dito, naghiwa-hiwalay silang tatlo at nagsitakas. Ang lahat ng gulo ay kasalanan ni August. Sa halip na hanapin ang bunton ng dayami sa tabi ng kwadra, hindi niya ito nakita at nagpasya na lang siyang magsunog ng ibang tumpok malapit sa entablado ng pagtatanghal. Ang lugar na iyon ay pawn ng matatandang sumasayaw. Sa kasamaang palad, kumalat ang apoy papunta sa imbakan ng mga tangke ng gas. Nang pumutok ang mga ito, nagkagulo ang mga tao, nagtulakan, natamba, at maraming nadapa dahil sa malakas na pagsabog. Isa pa nilang kasabwat sa labas ang nagkunwaring pulis. Nang makita niyang paparating na ang mga truck ng bumbero, alam niyang oras na para sunduin ang kanyang mga kasama. Nandoon na ang dalawang payaso at isinakay nila sa likod ng kotse ang mga backpack na puno ng pera. Sa kabilang banda, kalmado namang inalis ni Parker ang kanyang peluka at anyo ng pari. Dahil sa kaguluhan ng mga taong nagtatakbuhan, walang nakapansin sa kanyang kahinahinalang kilos. Nang makita niya na halos naabo na ang buong perya, labis siyang nagalit. Pagbalik nila sa tagpuan na napagkasunduan, agad siyang bumaba ng kotse at sinuntok si August sa tiyan bilang parusa sa hindi pagsunod sa utos. Pagkatapos, nagtungo silang lahat sa likuran, inilipat ang mga pera sa mas malaking sasakyan, at saka umalis. Ang mga sumunod na pangyayari ay kapareho ng sa simula ng pelikula. Ipinagkanulo si Parker ng grupo ni Melinder at itinapon siya sa kanal. Ngunit gaya ng karaniwan sa mga pangunahing tauhan, sadyang maswerte si Parker, habang hinihinalang mamamatay si Parker, may dumaan na kotse at nasalayan siya. Kaya pumasok ang ama at ang kanyang dalawang anak sa tubig at hiniayla siya paparoon sa pampang. Nang makita nilang may pag-asa pa siyang mabuhay, dinala nila siya sa ospital. Nang buksan niya ang mga mata, nakita ni Parker ang sarili na nakahiga sa isang silid ng ospital. Ang kanyang mga braso ay natatakpan ng magulong mga cable. Sa itaas ng telebisyon ay nagpapalabas ng balita tungkol sa insidenteng naganap kahapon. Nang malaman niyang may isang 51 anyos na lalaki ang namatay sa sunog, napuno si Parker ng galit. Dapat niyang gantihin ang ginawa ng grupo ni Melinder. Pinayuhan siya ng matandang pasyente sa katabing kama na huwag munang bumangon at balak niyang tawagan ang nurse, pero pinigilan siya ni Parker. Sinabi ng matanda na dahil wala siyang pamilya o mga papeles na pagkakakilanlan, iniulat ng ospital ang kaso sa pulisya. Nang buksan ni Parker ang pinto, may ilang sasakyan na may palakpak na sirena ang papalapit sa ospital. Mabuti ang puso ng matanda, sinabi niya na mas kailangan ng tulong si Parker kaysa sa kanya. Pagkakataon ng inabuso ni Parker nang lumingon ang isang empleyado, mahigpit niyang sinakal ang matanda hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos, nagbihis siya ng pagkadoktor at itinutulak palabas ng lobby ang matanda. Sa kabutihang palad, walang nakakakilala sa kanya. Pagkapalabas sa pasukan, pinakawalan niya ang matanda at hindi nakalimutang bumati ng mabilisang paggaling. Sumakay siya sa isang ambulansyang nakaparada malapit at umalis. Sa loob ng ambulansya, kumuha siya ng mga magagamit na gamot upang gamutin ang sarili. Inalala niya ang mga hindi mapagpasalamat na ginawa ni Melinder at ng kanyang grupo. Kumunat ang kanyang mga ngipin at nanumpa siya na hindi niya hahayaang malimutan ang kaso. Ipaglilatis niya at paghihigantihan silang lahat. Nang hamupo na ang sakit, huminto siya sa isang pansamantalang tuluyan sa gilid ng kalsada malapit sa isang puok pangangaso. Naghintay siya na umalis ang taong nasa loob ng kwarto. Pumasok siya ng palihim sa banyo, naglinis ng katawan, kumuha ng mga sandata, at umalis, hindi nakalimutang ipasok sa bulsa ang kotse ng bisitang ginang. Ang unang kailangan ni Parker ay isang bagong identidad. Nakipag-ugnayan siya kay Norte, isang bihasang gumagawa ng pekeng mga dokumento na malapit sa ugnayan kay Hurley, ang magiging biyenan niya. Sinabi ni Norte na kakailanganin nito ng maraming pera upang matapos. Agad naman itong inaprubahan ni Parker dahil balak niyang pagnakawan ng isang pawnshop na dalubhasa sa pagpapalit ng pera. Gumamit siya ng baril upang supulan ang isang empleyado ng tindahan, saka pinilit ito na sabihin sa kanyang katrabaho na siya ay kakabugbog lang at tinutulungan ng isang lalaki. Nang buksan ng taong nasa loob ang pinto, agad naman siyang pinasabak ni Parker. Sumunod ang mga ito at hindi tumutol, kaya hindi pininsala ni Parker ang alinman sa kanila. Pagkatapos, kinuha niya ang pera at tumakas. Pagkarating sa labas, agad siyang tumalon sa 7-seater na kotse ng matandang babae mula kanina dahil, kumpara sa sirang sasakyan, mas maayos ang gamit nito.
Diretso siyang nagmaneho patungo sa lugar ni Norte, at buong sigla siyang ipinakilala ng matanda sa iba't ibang serbisyo ni Norte. Ngunit ang kailangan lang niya ay ang ilang pangunahing mga dokumento, at nagsinungaling siya na gagamitin lamang ang mga ito para sa hulog ng kotse, hindi para sa anumang karahasan. Kaya naman, naniwala talaga ang matandang lalaki sa mga sinabi ni Parker at hindi sinasadyang nadamay sa gulo. Sinabihan niya si Parker na bumalik makalipas ang 5 araw upang kunin ang mga dokumento. Sa kabilang banda, tinawagan ni Parker si Hurley upang iulat ang nangyari. Nang malaman ni Hurley na balak ni Parker hanapin at gantihan ang grupo ni Melinder, pinayuhan niya itong kalimutan na lamang iyon at huwag nang makialam pa sa gang na iyon. Wala raw saysay ang paghabol dahil malakas ang koneksyon ni Melinder. Ang kanyang kanang kamay na si August ay pamangkin ni Danziger, ang pinuno ng kilalang organisasyong mafia sa Chicago at isang bantog na smuggler ng mga armas. Ngunit walang pakialam si Parker, tinakot niya si Hurley na ibigay sa kanya ang impormasyon ng grupo. Alam ni Hurley na hindi na niya mapipigilan ang batang si Parker, kaya isiniwalat niya ang impormasyon tungkol kay Bobby, na kapatid ni August. Sinabi niyang magsimula siya sa investigasyon doon. Ayon sa tagubili ni Hurley, nagtungo si Parker sa isang bar. Pagpasok niya, hinarang siya ng 3 malalaking bouncer. Ngunit nang sabihin niyang siya ay ipinadala ng boss na si Danziger upang makipag-usap kay Bobby, pumayag ang mga ito ngunit pinaantay muna siya sa labas. Nang umakyat ang isa sa kanila sa hagdan, sinamantala ni Parker ang pagkakataon at ginamit ang fire extinguisher upang patumbahin ito. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niyang sinisigawan ni Bobby ang manager. Diretso niyang tinanong, nasaan si August ngayon? Galit na inutusan ni Bobby ang kanyang mga tauhan na dakpin si Parker, pero wala silang nagawa at isa-isa silang pinatumba ni Parker, tinama ang ulo sa mesa. Pagkatapos, ginamit niya ang isang upuan upang ipitin ng mahigpit ang leeg ni Bobby at mariing sinabi, ang kapatid mong si August, nakipagsabwatan kay Melinder para traidorin ako. Ibigay mo ang address, o ipapadala kita sa langit. Matigas pa rin si Bobby at sinabing tatawagan niya ang kanyang grupo at mapapasama si Parker. Mariing tugon ni Parker, kasing laki ng kamao ko ang gulong darating sayo, sabay higpit ng hawak sa leeg ni Bobby hanggang sa mapasigaw ito sa tindi ng sakit. Sa huli, napilitang umamin si Bobby na nasa Florida ang kanyang kapatid, partikular sa Palm Beach. Biglang pumasok ang isa sa mga tauhan at pinaputukan si Parker, ngunit mabilis siyang nakatakas sa gitna ng mga tao at naglaho. Nabahala si Parker na baka madamay sina Claire at Hurley, kaya agad niyang tinawagan ang mga ito at pinayuhan na magtago muna. Sinabihan din niya si Claire na magbakasyon muna upang makapagpahinga. Samantala, sa isang bahay sa Palm Beach, abala ang mga magnanakaw sa paghahanda ng mga sandata para sa panibagong pagnanakaw sa tindahan ng alahas. Nakakuha si August ng balita mula sa kanyang kapatid na si Bobby na isang kalbong baliw ang humahabol sa kanila, si Parker nga iyon. Nagulat at nagalit silang malaman na buhay pa pala ito at hinahabol silang lahat. Sa sobrang galit, itinulak ni Melinder ang baril sa mukha ni August at tinakot, makipag-ugnayan ka na agad sa tiyuhin mong mafia, kundi mapapahamak tayong lahat. Ngayon, si August na ang may kasalanan dahil hindi niya tuluyang pinaslang si Parker, kaya ang lahat ng responsibilidad ay napunta sa kanya. Dagdag pa rito, si Danziger mismo ay kumita sa perya na gaya ng babala noon ni Parker. Kinabukasan, habang naghahanda sina Claire at ang kanyang ama na umalis, may isang hitman na nag-aabang sa labas ng bahay nila. Naghintay itong umalis ang ama upang sunduin ang Mad Rasta, kaya si Claire na lang ang naiwan. Binuksan ng lalaki ang pinto at pumasok ng tahimik, umakyat sa kwarto ni Claire, ngunit nakalikha siya ng ingay kaya nagising ang babae. Kumuha si Claire ng maliit na kutsilyo at agad tumakas palabas gamit ang fire escape. Matalino niyang binutes ang mga gulong ng kotse ng hitman, saka sumakay sa sarili niyang sasakyan at tumakas. Umiiyak niyang tinawagan si Parker at ikinwento ang tangkang pagpatay sa kanya. Pinakalma siya ni Parker at sinabing magtungo siya sa pampangisdang rancho nito sa labas ng syudad. Ipinangako niyang babalik siya sa Biyernes upang sunduin ito. Pagkatapos noon, nagtungo si Parker sa pagawaan ni Norte upang kunin ang mga pekeng dokumento bago pumunta sa Florida. Ngunit pagdating niya roon, nadiskubre niyang may grupo ng mga mamamatay na ipinadala sa bahay ni Norte matapos nilang malaman na tumulong ito kay Parker. Tahimik siyang pumasok, binaliwala ang mga tauhan ni Norte, at tinutukan ng baril ang matanda. Inutusan niya itong ibigay agad ang mga papeles. Galit na galit si Norte dahil nadamay siya sa gulo. Sinabi ni Parker na ipinagkanulo siya ng lalaking iyon, saka itinapat ang baril at binaril si Ernesto sa binti, pagkatapos ay iginapos ito. Sinamantala ng isa sa mga mamamatay sa kabilang panig ang pagkakataon upang sunggaban ang baril sa mesa, ngunit agad itong binaril ni Parker at napatay.
Ayaw na ni Norte ng gulo kaya sumunod na lamang siya at ibinigay ang mga dokumento. Matapos siyang paalalahanan ni Norte na kabisaduhin ang kanyang bagong impormasyon, nakuha ni Parker ang bagong pagkakakilanlan bilang si Daniel, isang Amerikanong may lahing Ecuadorian. Dala ang bagong katauhan, tumungo siya sa Palm Beach upang hanapin at gantihan ang grupo ni Melinder. Bago umalis, hindi niya nakalimutang utusan si Norte na siya na ang baalang lumutas sa 3 mamamatay na ipinadala mula Chicago. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita sa kanya si Ginoong Hurley at muling pinayuhan siyang huwag nang pumunta sa Palm Beach. Ayon dito, sa 10 tao roon, 8 ay mga pulis, at kapag gumawa siya ng anumang kahinahinalang kilos, tiyak na siya ay mahuhuli. Sinungaling pang sinabi ni Hurley na naibalik na ng grupo ni Melinder ang perang ninakaw nila, umaasang makakalimutan na ni Parker ang paghihiganti. Ngunit tumanggi si Parker. Hindi na ito tungkol sa pera, kundi sa prinsipyo ng propesyon. Sa huli, napilitan si Hurley na pumayag. Pinayuhan niya si Parker na kung gusto nitong makaiwas sa hinala, dapat magpanggap siya ng maayos. Kapag nagrento lang siya ng bahay doon, tiyak na mapapansin siya ng mga pulis. Kaya sumang-ayon si Parker at nakaisip ng matapang na plano, bibili siya ng bahay mismo sa Palm Beach. Isinagawa niya agad ang kanyang ideya. Kinabukasan, nagtungo siya sa opisina ng real estate at sinabi sa ahente, gusto kong bumili ng villa rito. Dahil mukhang isang tycoon si Parker, sobrang natuwa si Agent Leslie at sinikap niyang maisara agad ang deal sa kliyenteng ito. Dapat malaman na mula nang magdiborsyo sa asawa, nahirapan siya sa pinansyal at kinailangang manirahan sa kanyang ina. Bukod pa rito, kung hindi siya makakabenta ng bahay ngayong buwan, nanganganib siyang mawalan ng trabaho. Pati ang kotse niyang minamaneho ay kinukuhanan na ng bangko. Ang kliyente niya ngayong araw ay si Parker, na nagpakilala bilang Daniel at naghahanap ng bahay na bibilhin. Dahil dito, lubos na nagsikap si Leslie na maipakita ang kabutihan ng serbisyo at sana'y maghulog siya ng pera agad. Sa katotohanan, ginagamit lang ni Parker si Leslie upang maikot siya sa paligid ng mga villa, dahil inaakala niyang sinabi ni Melinder na gagamitin ang $1 milyong nakuha bilang puhunan sa paparating na $50 milyong nakawan. Kaya naisip niya na bibilhin nila ang bahay dito. Habang nag-iikot, pansin lang ni Parker ang isang murang bahay, kaya nagtaka si Leslie at inisip na isang mahirap na nagpapanggap na mayaman ito. Nang suriin niya online, nalungkot siya nang malaman na $25,000 lamang ang laman ng bank account ni Parker, dahilan upang maramdaman ni Leslie ang desperasyon dahil sa ganitong sitwasyon, posibleng mabangkarote siya. Sa gabing iyon, lihim na pumasok si Parker sa bahay ni Melinder at ng kanyang grupo. Matapos makumpirma na nasa loob sila, palihim siyang pumunta sa likod ng hardin, naghihintay hanggang may lumabas na kotse mula sa garahe. Agad niyang sinamantala ang bukas na pinto at pumasok sa loob. Naglakad-lakad si Parker upang suriin ang bahay ngunit wala siyang nakitang tao. Nagtago siya ng 2 baril sa ilalim ng mesa sakaling kailanganin. Pagkatapos, pumunta siya sa imbakan ng mga sandata at natagpuan ang ilang baril. Hindi niya ito kinuha, bagkus sinira ang mga safety catch gamit ang kutsilyo, inayos ulit ang lahat, at umalis bago makauwi ang grupo. Sa kotse, sinabi ni August na may ipinadalang hitman ang kanyang tiyuhin sa lugar ni Norte. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang matandang lalaki at tinaga sa puso ng hitman. Biglang nakita niya si Leslie na naghihintay sa kanya. Alam nito na impostor lang siya at peke ang pangalang Daniel. Hinawakan ni Parker ang buhok niya at tinanong kung saang siya nagtatrabaho. Sinabi ni Leslie na mag-isa siyang pumunta, saka siya pinalaya. Alam din ni Leslie na ang grupong bumili ng bahay ay mga magnanakaw, ganun din si Parker. Nakiusap siya na payagan siyang sumali sa trabaho upang makalakam ng pera para sa pamumuhay, dahil maliit ang kita sa trabaho sa real estate at may panghaharas mula sa matatandang lalaki. Medyo natuwa si Parker at binaling, mahinang babae na hindi marunong gumamit ng baril, paano ka makakatulong? Sinabi naman ni Leslie na kapakipakinabang siya dahil kilala niya ang lokal na mga tao sa Palm Beach. Kung estranghero lang siya, madaling mapapansin at targetin, ngunit sa tulong niya, mas madali. Bigla, inutusan ni Parker si Leslie na haburin ang lahat ng damit at itaas ang buhok, iniisip ng iba na maglalaro lang siya sa isang babae. Sa kabutihang palad, sinusuri lang niya ang katawan nito para sa mga tato. Kinabukasan, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang papel bilang konsultant at mayamang kliyente. Ipinaliwanag ni Parker na hahayaan niyang nakawan nila ang alahas, at sa kanya ito kukunin sa ilalim ng ilong nila, ngunit nag-alala si Leslie na baka patayin din ni Parker ang grupo. Ayaw niyang malagay sa dugo, ngunit may sariling plano si Parker.
Nang malaman ni Leslie na ang tindahan ng alahas na target ng grupo ni Melinder ay chain ni Mrs. Grandin, na may mataas na seguridad sa auction, gusto niyang tumigil agad, ngunit huli na dahil pumayag na siyang sumali. Mas maaga si Melinder, kaya nakapag-disguise ang kanyang grupo bilang mga decoration staff, at natutunan ang posisyon ng bawat item sa araw ng auction. Kasabay nito, pumasok ang hitman na ipinadala sa apartment ni Parker. Ngunit nakuha ni Parker ang kutsilyo, at nagkaroon sila ng matinding laban. Tinapon niya ito sa kitchen cabinet, saka ginamit ang cord upang sakalin. Propesyonal din ang kalaban, mabilis na nakawala at muling umatake. Gumamit siya ng plastic shower curtain upang takpan ang mukha. Nang tila mamamatay na si Parker, tinadyak niya ang paa ng kalaban, nagdulot ng sakit at pagbaba ng gwardya, kaya ginamit niya ang toilet tank lid upang hampasin at patayin ang kalaban. Alam niyang delikado na ang lugar, kaya lihim siyang tumakas sa bahay ni Leslie. Maagang umaga, dumating ang pulis. Natarante si Leslie nang makita ang dugo sa kusina at lihim itong pinunasan. Ngunit nang pumasok ang asong may dugo sa kusina, natuklasan niya si Parker na duguan at nagtago sa bahay. Nagkunwari si Leslie na walang alam. Sa kabutihang palad, may gusto sa kanya ang pulis kaya pinaalalahanan lamang siya at umalis. Pag-alis ng pulis, inutusan ni Parker si Leslie na tawagan si Claire upang gamutin siya, dahil nurse ang kanyang kasintahan at siya ang magpapanatili ng kaligtasan. Pag-uwi mula sa trabaho, nakita ni Leslie si Claire at sinabihan ng masama, kasintahan mo siya, at hindi mo siya pinipigilan. Sugatan pa siya, at plano pa rin niyang magnakaw. Sa ganitong sitwasyon, hindi malinaw kung sino talaga ang kasintahan ni Parker. Papalapit na ang oras ng auction. Kailangan tapusin ni Parker ang kanyang sopas upang makabawi ng lakas. Samantala, naghanda na ang grupo ni Melinder ng mga sandata at hinati ang sarili sa ilang grupo. Si Melinder kasama ang dalawang tauhan na nag-disguise bilang firefighter, si August bilang miyembro ng yacht crew, ang iba ay nagtago sa auction. Habang gumagawa ng welcome announcement ang matandang especially iyan ng grupo ni Melinder, biglang sumabog ang mga platform sa magkabilang panig, dahilan upang tumakas ang mga elite guests. Nakita ni August ang usok mula sa malayo at tinawagan ang kanyang mga kasamahan. Agad dumating ang fire truck ng mga kasamahan. Niloko nila ang mga gwardya sa labas at isinara ang mga pinto, kaya malayang nakawa ng grupo ang alahas na nagkakahalaga ng $1,000,000. Dahil matapos ang trabahong ito, yumaman sila at mabubuhay ng marangya. Planong tumakas ng mga magnanakaw sa pamamagitan ng paglubog sa tubig at hintayin ang bangka ni August. Ngunit sa kasamaang palad, hinabol sila ng patrol police sa speedboat at iniutos na huminto. Sa pampang, nagbantay ang maraming gwardya. Dahil napalibutan sa harap at likod, naipakita ni August ang kanyang kawalan ng kakayahan at natakot ng husto. Napilitang lisanin ang lugar habang kailangang maghukay pa ang kanyang mga kasamahan sa ilalim ng tubig. Nang malaman na nakawa na ang lahat ng kwintas at singsing, nagpadala ang pulis ng helicopter para hanapin si Melinder at ang kanyang mga kasamahan sa buong gabi, na nagdulot ng matinding trapiko. Dahil walang tumulong kay Parker, bumalik si Leslie upang sunduin siya. Ngunit sa oras na iyon, nag-iisa na siyang pumunta sa bahay ni Melinder. Agad siyang nagmaneho roon. Kasabay nito, nakabalik na ang grupo at natatawa sa tagumpay ng nakawan. Ngunit habang nagtago, natuklasan siya ni August, tinakot at hinayla papasok ng bahay. Pinaghihinalaan ni Melinder na si Parker ang nagpadala sa kanya at nagtatago sa labas. Nagalit si August at sinaktan si Leslie, pinatumba at binalaan na papatayin kung hindi kikilala. Ngunit nagkunwari pa rin si Leslie na hindi niya alam kung sino si Parker. Hinuli ng buong grupo ang bahay para hanapin kung saan nagtago si Parker. Pumunta ang lalaking may mahabang buhok sa likod ng bahay, ngunit tinaga siya sa leeg mula sa likod ni Parker at agad namatay. Nang malaman ni Melinder na patay na ang lalaking may mahabang buhok, inutusan niya si August na muling mag-check. Dahil nag-aalinlangan, pinilit siya ni Melinder gamit ang baril. Nasa loob si Parker sa bahay. Nang makita niya ang itim na lalaki na inaabuso si Leslie, tumingin siya sa kung saan siya nagtago, dahilan upang mapansin siya ni Melinder. Sumigaw ito na kung hindi lalabas, papaputukan niya ang babae sa ulo. Dahil nag-aalala kay Leslie, hindi napansin ni Parker si Melinder na may baril sa likod niya. Sa kabutihang palad, nakalikot siya sa tamang oras, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Leslie na sunggaban ng baril sa ilalim ng mesa. Maraming beses niyang pinaputok ang itim na lalaki. Sinamantala ni Melinder ang laki ng katawan niya, hinawakan si Parker gamit ang isang kamay at paulit-ulit pinapalo ang tiyan gamit ang kabilang kamay. Nang nakatutok ang baril kay Parker, naitakip niya ang baril at tinaga si Melinder sa balikat,
saka itinapon pabalik at sinuntok sa mukha bilang paghihiganti. Isang putok lamang, natapos ang buhay ni Melinder. Narinig ang putok, pumasok si August at sinupil si Leslie, ngunit natakot siya kay Parker at nagbanta, kung papatayin mo siya, hindi ka palalayain ni Uncle Danziger. Ngunit hindi niya alam na natamper na ni Parker ang baril na hawak ni August. Sumunod na sandali, pinatay ni Parker si August sa pamamagitan ng putok sa pagitan ng mga mata. Matapos makatakas, umalis ang dalawa dala ang tambak ng mamahaling alahas. Sinabi ni Parker kay Leslie na itago ito kung nakabenta siya ng kahit ilang piraso. Babayaran siya ng cash at hindi dapat ideposito ang pera sa bangko. Ang pag-transform ni Leslie mula sa simpleng empleyado tungo sa mayamang babae ay labis ang saya. Ilang buwan matapos, dumating ang isang package sa bahay ni Leslie. Nang buksan, puno ito ng pera, kaya agad siyang tumakbo pataas sa ikalawang palapag na tuwa. Siyempre, hindi nakalimot si Parker sa utang na buhay sa pamilya na tumulong sa kanya noong siya ay nasa gulo. Lihim niyang ipinadala ang pera, nabayaran ang lahat ng kanilang utang, at nakabili pa ng bagong bahay. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood ng video na ito. Ano ang inyong opinyon sa pelikulang ito? Paki-post ang inyong komento sa ibaba. Hanggang sa muli.